consistently pressuring you. Also, big shot. What a knockdown! Consistently pressuring you. Also, big shot. What a knockdown! ダウン以上が欲しいですもんね、裏から見ると。 Maligayang pagbabalik mga bossing. Sa video na ito ay samahan ninyo ako kilalanin ang ating promising prospects sa featherweight division. Kung handa ka na, let's go at umpisahan na natin. Ang ating bida ay si Rodex the Tank Piala na kasalukuyang nakikipaglaban sa super featherweight division at kabilang sa ARQ Boxing Stable sa Cebu. Nagsimula ang professional na karera ni Rodex Piala noong 2021. Mula noon, nakagawa siya ng magandang record na 12 winning streaks. Kilala siya sa kanyang tibay at matibay na performance sa loob ng ring, kaya't binansagan siyang The Tank. Matapos ang kanyang pro debut, nagkaroon pa ito ng 10 winning streaks na siyang nagpabuti sa kanyang rango sa nasabing division. Ang isa sa pinakamalaking tagumpay ni Piala ay ang pagkamit niya sa WWBO Oriental Youth Super Featherweight title noong Pebrero 2024. Natalo niya ang Chinese fighter na si Yerjahasi Layibieke sa pamamagitan ng unanimous decision sa isang laban na ginanap sa Cebu. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng karangalan at nagpatunay sa kanyang kakayahan bilang isang promising na boksingero. Halina at balikan natin ang nasabing laban. Bago ang laban, si Rodex Piala ay naghanda ng mabuti para sa laban na ito dahil alam niya ang kahalagahan nito sa kanyang karera. Ang Chinese fighter na si Yerjahasi Layibieke na mayroon ding marang record ay itinuturing na isang seryosong kalaban. His record is 10 wins and 2 losses with 7 knockouts now. Note that Yerjahasi lost his first 2 fights. Ang laban ay naging main event wherein isang fight card na inorganisa ng ARQ Boxing Promotions, ang stable ni Piala. Ipinakita sa media na parehong handa at motivated ang dalawang boksingero na makuha ang titulo. Ang laban ay tumagal ng buong 10 rounds. Simula pa lang, kitang-kita ang gilas at bilis ni Rodex Piala. Ginamit niya ang kanyang kahusayan sa footwork at kombinasyon ng suntok para maunahan sila Layibieke. Uzbekistan, Kyrgyzstan. Now he's up against the hometown kid, Piala. He's known as a tank. He's lost only once, his last fight. A decision loss to Kenji Fujita in Tokyo. That was in January of this year for the WBO Asia Pacific Featherweight Championship. Piala now hoping to come back. On the attack is Yerjahasi Alahasi. Aktibo si Piala sa pag-atake, madalas na nagpapakawala ng mga solidong suntok sa katawan at ulo ng kalaban. He's from China, up against his tough kid from Cebu. Piala was lost only once in 11 fights. However, his punching power very suspect. Piala scored only 1 knockout in 10. Sa kabilang banda, si Layibieke ay nagpakita rin ng kanyang lakas at tibay. Sinubukan niyang pigilan ang momentum ni Piala sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malalakas na counter punches. Gayunpaman, ang pagiging agresibo at diskarte ni Piala ang nagbigay sa kanya ng kalamangan sa bawat round. Not to crack here for Piala. Yerjahasi coming closer, faking, and there's a straight left hand coming from Yerjahasi. Habang tumatagal ang laban, lalo pang naging matindi ang palitan ng suntok. Subalit, nanatiling consistent si Piala sa pagpapakita ng magandang depensa at timing. Pinigilan niya ang mga atake ni Layibieke at sinamantala ang mga butas sa depensa nito. Shortening the distance. And you watch what Piala did here in the previous round. There's that winging right hand from Piala. Watch it here from a different angle. He missed the target that time. Good step back defense by Layibieke. Piala, he does not back down. And that's what I thought there might have been an elbow throw. Sa huling rounds, kahit na parehong pagod na ang dalawang boksingero, nanatili si Piala na mas dominanteng nagpapakawala ng mga malilinaw na suntok. The mouth of Yerjahasi is open now, so he's breathing from his mouth, having a difficult time breathing from his nose. Piala countering so well, moving around the ring.
Walang nag-knockout kaya ang resulta ay idineklara sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang dalong hurado ay pare-parehong pumabor kay Rodex Piala, at ang mga score ay 99-91, 98-92, at 97-93. He just keeps coming in. He's bloodied but he's unbowed. About a minute left here in this round. And looks like Giri Lahasi. Ang panalo ni Piala ay isang malaking tagumpay. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan at disiplina sa loob ng ring. Ang pagkapanalo niya sa WBO Oriental Youth Super Featherweight title ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na umakyat sa world rankings. Ang laban ay itinuring na isa sa mga pinakamagandang performance ni Piala sa kanyang karera. Nagpakita ito na handa na siya sa mas malalaking laban at nagbigay sa kanya ng karangalan bilang Boxer of the Month ng Games and Amusements Board GAB. Ang laban na ito ay nagpatunay na si Piala ay isang boksingerong dapat abangan sa hinaharap. A knockdown has been scored by Piala. A knockdown has been scored in round number 12. The nose bloodied here. Laibike has been knocked down in round number 12. What a turn of events. And now Piala can go for the finish. There's a lot of time left, more than a minute to go. A knockdown has been scored by Piala in round number 12. Who would have thought the Chiriela has fighting action we've seen in years as big-time boxing is back in the city of Cebu. That right. Matapos ang matagumpay na laban ng ating bida laban sa Chinese fighter, hinarap nito ang veteranong boxer na si Renan Portes na naganap noong Setyembre 2024 sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City, Cebu. Mula sa simula, nagpakita si Rodex Piala ng kanyang kahandaan at agresibong diskarte. Agad niyang inatake si Portes gamit ang mabilis na kombinasyon ng mga suntok. Sinubukan ni Piala na dominahin ang laban sa pamamagitan ng pagiging aktibo at pagpapakawala ng mga malilinaw na suntok. Sa unang mga rounds, pinapakita ni Renan Portes ang kanyang tibay at karanasan. Sinubukan niyang sumagot sa mga atake ni Piala at hinanap ang mga pagkakataon para magbigay ng counter punches. Gayunpaman, mas naging epektibo ang diskarte ni Piala na patuloy na nag-pressure sa kalaban. Ang bilis at timing ni Piala ay naging malaking bentahe sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laban, lalong lumabas ang dominasyon ng ating bida. Sa mga middle round, marami siyang malalakas na suntok na tumama kay Portes, lalo na sa katawan at ulo. Bagamat nakakayanan pa ni Portes, kitang-kita sa kanyang kilos na siya ay nahihirapan na. Pagdating sa huling mga rounds, patuloy na inatake ni Piala si Portes. Kahit na pagod na ang dalawang boksingero, si Piala pa rin ang mas nakapagbigay ng malalaking pinsala. Walang nag-knockout, kaya ang laban ay umabot sa buong 8 rounds, ang decision at resulta. Pagkatapos ng matinding laban, nagpasya ang mga hurado. Ang lahat ng 3 hurado ay nagbigay ng panalo kay Rodex Piala sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang mga score ay 79-73, 79-73, at 80-72.
Sa kabuuan, si Rodex Piala ay isang boksingerong may matibay na pundasyon at determinasyong makamit ang mas malalaking karangalan sa mundo ng boxing. Patuloy siyang naghahanap ng mga mas matitinding laban upang mapatunayan ang kanyang kakayahan at makamit ang kanyang pangarap na maging world champion. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa laging pagtangkilik. God bless at mag-iingat ang lahat.